So alam naman nating lahat na ito ay isa sa pinaka-trusted na loan apps natin, which is yung Tala. At dito, hindi nga ako agad-agad nakapagbayad sa kanila. So ayun, haharasin kaya nila ako? Meron kaya ako matatanggap na threats sa kanila? Padadalhan kaya ako ng kung ano-ano? Ipinost kaya nila ako? At nakatanggap kaya ako ng multiple calls and texts galing sa mga customer service or agents nila. At nakakaloka, ang nailoan ko nga dito is 15,000 pesos. Magkano kaya yung naipatong dito? So kayo, hindi ba kayo nakapagbayad sa may Tala app? Kung gusto nyo malaman or interesado kayo malaman dito kung ano yung mga naging experience ko dito sa may Tala, dahil ako ay talagang hindi agad-agad nakapagbayad sa kanila at kinakabahan ako. Just keep on watching until the end of this video para malaman nyo nga at magkaroon kayo ng idea kung ano yung maaari na ma-experience nyo din kapag hindi kayo nakakapagbayad dito agad-agad. Pero syempre, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel ay huwag mo kalimutang pindutin yung subscribe button at yung notification bell para lagi ka maging updated sa mga next uploads ko. At sumali ka na din sa aking GCash giveaway. Every month yan, at sa aking 2 cellphone giveaway. Kung paano sumali, kailangan lagi ka lang updated sa mga ina-upload ko dito. At huwag mo akong kalimutang i-PM sa aking Facebook page. So yan, simulan na natin. Hi guys! Welcome back again to my channel. At for today's video nga, i-share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa may paglo-loan ko sa may isa sa pinaka-trusted apps nga natin. At talagang up to now ay maaasahan at talagang pangmatagalan din. Hindi lang siya basta 7 days. So itong app na to is alam nyo na din. Pero sa mga baguhan pa lang na gustong mag-try mag-loan online ay talagang ito yung pinaka-mare-recommend ko din sa inyo na utangan. At ito nga ay ang Tala. Since October 2019 pa ako dito nag-apply ng loan. Sobrang tagal ko na dito. At in total ay naka 53 times na nga ako nakakapag-loan dito simula October 2019. Kaya yon, yung pinaka-credit limit ko dito is naabot ko na nga yung pinakamataas na pwede nilang ipaloan, which is yung 25,000 pesos. At recently nga lang ay hindi ako nakapagbayad ng loan sa kanila nung due date ko. At tamang-tama naman, meron ding nag-PM sa akin sa may FB page ko. Hindi ako dito nakaranas ng pangaharas, so hindi ako tinawagan ng sobrang dami. Walang tumawag sa akin na makulit na customer service nila since, ayan, naka 2 days past due na nga itong aking loan sa kanila. So, dinisburse nila yung loan ko dito na 15,000 pesos nung August 1. So, ayun, na-late nga ako ng pagbabayad sa kanila. At tuwang-tuwa ako dito dahil wala nang pangaharas. Ayan, hindi nila ako sinesendan ng email na kasama yung ID ko, kasama yung selfie ko. Hindi kagaya nung iba na loan app nga na ganun yung ginagawa. So, ayun, binablockmail nila yung mga borrowers. Lalo na kapag isang araw pa lang na hindi nakakapagbayad. So, dito talagang legit si Tala. Ayan, wala kang mare-receive na kahit na anong harassments or threats. At na-build na nga din nila yung trust nila sa'yo dahil ikaw ay repeat borrower na at maganda yung record mo. So dito gusto ko lang i-share nga sa inyo na eto yung details ng aking loan, which is 15,000 pesos nga. At kung may makikita kayo dito na amount repaid, so ano po ba itong amount repaid na to? Na 400 pesos. Ito nga yung nakukuha ko na referral bonus na kada merong mag-click sa may link ko dito sa may Tala ay meron ako ma-receive na 200 pesos at mababawas nga yun sa may current loan ko. So kagaya nga na sinasabi ko sa inyo dito kay Tala, napaka-generous dahil ayan, legit na sila na nagpapautang, nagbibigay pa sila nga ng reward which is 200 pesos nga for every ayan, referral na makakapagbayad dun sa may first loan nila. So, kung kayo, ayan, para makita nyo yung link nyo, i-download nyo lang sa may Play Store yung Tala app, tapos makikita nyo dyan yung referral link nyo. I-share nyo lang yan sa may iba, sa may mga kaibigan nyo, ayan, kakilala nyo na nangangailangan, lalo na kung kayo yung nilapitan at wala din kayo mapahiram. Pwede nyo i-share yung link nyo dito sa may Tala at pag nakapagbayad sila, magkakaroon kayo ng 200 pesos at mababawas yun dito sa may current loan nyo. At in total nga, yung pinaka-due na babayaran ko is 16,939. So, plus 400 sana to. Kaso lang ay, ayan, nakaltas na siya yung 400. Kaya, nakaless na dito sa 16,939. At lumalabas dito na parang 2,000 mahigit lang yung pinakatubo. Ayun, para sa akin, napaka-ganda na nitong Tala. Kaya kung ako sa inyo, ayan, pagka malilate kayo, pagka meron tumawag sa inyo na customer service, sabihin nyo na lang din yung pinaka talagang
honest na dahilan nyo kung bakit hindi kayo agad nakapagbayad. Dahil tatanungin din nila kayo kung kailan kayo makakapagbayad. So, ayun, meron nga tumawag sa akin once lang. Tapos, nung sinabi ko nga yung aking reason ay, ayan, wala na tumawag pa ulit dahil, ayun, titingnan nga nila kung talagang susunod ka dun sa may napag-usapan nyo nga na date. At yung mga nare-receive ko na lang is text messages nga sa kanila. Kagaya na to. So, yan lang yung madadagdag everyday kapag kayo ay hindi agad nakapagbayad ng loan sa kanila. Unlike sa may ibang loan app na grabe yung tubo or yung patong kada araw, ayan 100 pesos, 200 pesos, napakalaki. Pero dito less than 100 lang, which is ito yung pinaka-total na madadagdag kada ikaw ay malilate ng pagbabayad sa kanila. At samahan nyo nga akong bayaran itong loan ko sa kanila para hindi na nga din madagdagan yung late payment ko sa kanila. Dito, pwede ko siyang bayaran sa GCash, ayan, 7-Eleven, sa Maya, Cebuana Luwilier, BPI, EasyPay, Shopee Pay, CoinsPH, at M Luwilier. So, syempre, gamit na gamit natin ang GCash. Kaya, ayun, meron lang ditong mababawas or madadagdag pala na 20 pesos. So, dapat hindi saktong-sakto yung laman ng GCash account nyo. So, ayun, kiklik lang tong GCash. At makikita nyo na nga dyan yung pinaka-details, kagaya na to, yung reference number at saka kung hanggang kailan lang pwede itong reference na to. Kasi meron tong expiration kung kailan lang siya valid. So, pagka hindi mo to nagamit at na-expired na nga, mag-request ka ng panibagong reference sa kanila. So, dito na tayo sa may bills and hanapin natin dito sa may taas yung loans. Tapos, click natin yung tala. So, ayan siya. At ilagay lang natin dito yung pinaka, ayan, full payment, yung reference number, yung number mo na ginagamit sa tala, saka email address. Meron lang nadagdag na service fee na 10 pesos. At, ayan, tapos na, nakabayad na tayo. So, dito, hoping ako na sa susunod is makapag-reloan agad ako dito. Hindi ko alam kasi baka hindi na nila ako pag-reloanin. So, ayun, i-update ko ulit kayo kung malaki ba yung epekto na tong hindi ko agad pagbabayad sa kanila. So, ayun, baka hindi na nila ako pa-reloanin. Pero sana, pa-reloanin pa din ako at i-update ko kayo. So, meron na nga ako ditong na-receive na ayan, full payment received at your balance is now 0. So that's it for today's video. Isa lang yung masasabi ko sa inyo. Ayan, talagang legit itong tala na to. At kung nangangailangan kayo at first time yung mangungutang dito ay itry nyo na dahil talagang maaasahan to at pang matagalan. So hindi lang siya talaga 7 days. So yun, kung meron pa kayo dito ang ibang na-experience kay tala, isi-comment nyo na din dyan sa may comment section para mabasa na nga din ng iba. At kung meron pa kayong gustong loan app na ipapa-review is, i-comment nyo na lang din dyan sa may comment section para ma-review ko yan para sa inyo. So yun lang, thank you for watching!